ang pagkakaiba ng pagpapala, I should say, na galing sa Panginoon at galing sa diablo. No? Paano po natin malalaman na ang pagpapala na natatanggap natin ay galing sa Diyos, galing sa Panginoon, at galing sa diablo, mga ginigiliw? Alam nyo, mga ginigiliw, kung sinasabi natin na tayo ay pinagpapala, kahit hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita, wala tayong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, huwag po nating sabihin na ito ay pagpapala na galing sa Panginoon. Dahil ang mga pagpapala na ito ay galing sa demonyo o galing sa diablo, mga ginigiliw. Kaya, ang Satanas din ay nagbibigay din ng pagpapala. Nag-alok din siya ng pagpapala sa ating Panginoong Jesucristo. Nag-alok siya ng pagkain. Sa loob ng 40 araw, ay tinukso niya ang ating Panginoong Jesucristo. Araw-araw niyang tinukso. 3 klase ng pagtukso na ginawa ng diablo na ito sa ating Panginoong Jesucristo sa ilang. Andun yung pagkain. Sinabi niya sa ating Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang batong ito. Sinabi niya po, mga ginigiliw. Sa totoo lang, kaya pong gawin yon ng ating Panginoong Jesucristo, kaya niya pong gawin na tinapay ang batong yon. Kaya lang, mga ginigiliw, bakit niya susundin ang hindi naman niya nakakakitaan ng katotohanan, mga ginigiliw? Bakit niya susundin ang nanlilin lang, mga ginigiliw? Diba? Andun na nag-alok yung kaaway ng prestige, honor. Sambahin mo lang ako. Magiging sayo ang kaharian na ito. Yun ang mga inaalok ng diablo na ito sa ating Panginoong Jesucristo, na yun ang gustong-gusto ng tao ngayon, mga ginigiliw. The place of honor, prestige, yung kinikilala yung pangalan nila, yung naitataas yung pangalan nila, yun ang hinahanap ng tao. Yung palaging sinasabi yung pangalan mo, tinataas yung pangalan mo, that is prestige, mga ginigiliw. Yun yung mga inialok ng diablo sa ating Panginoong Jesucristo. Nag-alok din siya ng kayamanan. Sambahin mo lang ako, sa iyo lahat ng kayamanan ng mundong ito, sabi po ng diablo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nag-aalok din po ng diablo ng kayamanan, mga ginigiliw. Kaya kung sinasabi natin na kahit hindi ako nagsisimba, kahit wala akong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi ako naglilingkod sa ating Panginoon, sa Diyos, na bless pa rin ako, pinagpapala pa rin ako, mga ginigiliw, yun ay isang trap ng kaaway, mga ginigiliw. Yun po ay gawain ng kaaway, mga ginigiliw. Sapagkat kapag nagbigay ng Diyos ng pagpapala, mga ginigiliw, alam nyo, pag nagbigay ng Panginoon ng pagpapala, ito ay kayamanan. Kayamanan ang ibinibigay ng Panginoon na pagpapala. Ano ba yung kaakibat ng kayamanan na ibibigay ng Panginoon? Ito ay matatagpuan sa Kawikaan, no, 10:22. Proverbs 10:22. Makikita po natin, mga ginigiliw, na ang kayamanan na nanggagaling sa Panginoon, mga ginigiliw, ay walang kasamang kabalisahan. Hindi tayo nababalisa sa mga natatanggap natin. Bakit? Kasi naglilingkod tayo sa Panginoon. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos.
ginagawa natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, mga ginigiliw. No? Kaya, ang isa pang dahilan, mga ginigiliw, kapag nagbigay ng Panginoon sa atin, pinagpala tayo ng Panginoon. Yung pera, yung mga kayamanan, yung mga natatanggap po natin na pagpapala na galing sa Panginoon, mga ginigiliw, ay hindi po natin ito iniipon para sa ating sarili lamang, mga ginigiliw, kundi lahat ng panahon nakabukas ang ating kamay. Kapag ang ating kamay ay palaging nakabukas, mga ginigiliw, na hindi natin tinitik, parang boksingero na ginaganyan natin, tinitikom natin yung kamay natin pag may dumating na pagpapala, tinitikom lang natin, ayaw natin buksan. Paano tayo pagpapalain ng mas marami ng Panginoon kung tinitikom natin ang ating mga kamay, mga ginigiliw, na hindi natin kayang ibahagi? Kaya nga ang pagpapala na galing sa Panginoon, mga ginigiliw, walang kabalisahan. Hindi ka nababalisa. At madali mo lang itong ibahagi. Diba? And a blessing can only be a blessing unless it is being shared. Madali mo lang ibahagi. Nagbibigay ka. Yun ang ibig sabihin ng pagpapala na galing sa Panginoon, na kaya nating magbahagi, kaya nating itulong sa mga mahihirap, mga ginigiliw. Diba? Napakaraming halimbawa ang ibinibigay ko, mga ginigiliw. Makikita natin ito sa mga lansangan, sa mga kainan, na kung saan may mga humihingi ng pagkain, may mga nagbebenta ng mga bagay-bagay, mga ginigiliw. Na yung mga bagay-bagay, maliliit na bagay na ibinebenta nila para meron lamang silang makain. Meron lamang silang maipakain sa kanilang pamilya, mga ginigiliw. Yung mga ganito, kahit konti lang, hindi ba natin kayang tumulong? Hindi ba natin kayang magbigay, mga ginigiliw, sa mga kapwa natin na mahihirap? Paano natin sasabihin na mahal natin ang Diyos kung yung kapwa natin na nakikita natin ay hindi natin sila kayang mahalin sa pamamagitan ng pagbibigay ng konting bagay, konting salapi, konting pera? What is 50 pesos, 100 pesos na may bibigay natin sa kanila, mga ginigilin? Diba? And yet sinasabi natin, mahal natin ang Diyos. Pero yung kapwa natin na mahihirap, hindi po natin sila kayang mahalin, mga ginigiliw. Diba? Kaya, yung pagpapala na galing sa Panginoon, kaya po natin itong ibahagi, kaya po natin ibigay, mga ginigiliw. Hindi ka nahihirapan na magbigay, hindi ka nahihirapan na tumulong sa kapwa mo. Diba? Opo. Yun yung pagpapala na galing sa Panginoon. Kaya wag nating sabihin na pagpapala yung natatanggap natin kung yan ay outside sa hindi natin paglilingkod sa Panginoon. Kahit hindi ako nagsisimba, hindi ako naglilingkod sa Panginoon, hindi ako nagbabasa ng Biblia, may natatanggap pa rin akong pagpapala. Ibig sabihin, hindi po yan galing sa Panginoon, mga ginigiliw. Dahil sinabi ko na po kanina na ang dyablo ay kaya rin niyang magbigay, mga ginigiliw. Katulad ng ginawa niya sa ating Panginoong Jesucristo sa ilang, na nag-alok siya ng 3 bagay. Imagine, 40 days na sinamahan niya ang ating Panginoong Jesucristo, inaraw-araw niya na tinukso, mga ginigiliw. Subalit hindi po siya nagtagumpay sa pagtukso sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. So, ang isa pa, mga ginigiliw, no? Alam nyo, ang pagpapala na galing sa Panginoon. Ang pagpapala na galing sa Panginoon, nagagamit po natin ito ng tama. Hindi yung ginagamit natin ito sa walang kabuluhan na bagay. Ginagastos natin ito sa walang kabuluhan. Diba?
Opo. Ang laki ng sahod mo, wala ka namang bahay. Di ba? May sasakyan ka, wala kang bahay. Di ba? Oo. Kaya, yung pagpapala na galing sa Panginoon, walang kabalisahan. Sabi niya sa Kawikaan 10:22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan. Sabi niya, na walang kasamang kabalisahan. Sabi niya po, mga ginigiliw, na hindi ka nababalisa. Ibig sabihin, ginagamit mo yung kayamanan na galing sa Panginoon sa tamang paraan ng iyong pamumuhay. May natanggap kang pera, binili mo ng mamahaling cellphone. Bakit hindi mo na lang inipon yun? Inipin mo na lang sana yun para ginamit mo sa negosyo mo. Madali mo lang kasing gastusin yung malaking pera na yan kasi hindi mo pinaghirapan. Kaya nga, may kasabihan na saka mo lang ma-appreciate ang kahalagahan ng tubig kung ikaw mismo ang sasalok ng tubig. Kung ikaw mismo ang mag-iigib ng tubig. Pero kung hindi mo pinaghirapan ang isang bagay, madali mo lang itapon. Hindi ka nasasayangan sa tubig kasi hindi ikaw ang nag-igib hindi ikaw ang naghirap Pero kung galing yan sa pinaghirapan mo, mga ginigiliw, masasayangan ka sa pagtatapon ng mga bagay-bagay na yan, mga ginigiliw. Ang ating Panginoong Jesucristo nga nung nagpakain siya sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay, nasayangan pa nga Nasayangan sa mga sumobra na hindi nakain ng mga tao. Anong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ipunin nyo ang mga lumabis, sabi na. Ipunin nyo. Nasasayangan siya. Di ba? Nasasayangan ko siya. How much more tayo, mga ginigiliw? Yun, galing pa yun sa bibig ng Panginoon na pinakain niya ng mahigit 5,000 tao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Mahigit 5,000 tao ang nakakain. Silang lahat ay nabusog. Lumabis pa. Sinabi pa ng Panginoon, ipunin nyo ang sobra. Nasasayangan pa ang Panginoon sa mga pagkain na ayaw niya na tinatapon natin yung pagkain, mga ginigiliw. Kasi maraming tao ang hindi kumakain. Diba? Yung pagpapakain natin ng aso nga. Papakain natin na hindi buo pa yung kanin. Ikaw kayong pakakainin ng kumurong buong kanin. Gusto mo kayang kainin? Bakit hindi natin i-mash yung pagkain para mapunta yung sarap niya dun sa loob ng kanin, di ba? Kaya hindi kinakain ng aso kasi ikaw naman ang kakain ng solo kanin. Siyempre ang kakainin lang niya yung may lasa, di ba? Ganun. Kaya yun yung mga pagkakamali natin na kung minsan hindi natin nakikita sa buhay natin, mga ginigiliw. Di ba? Kaya yung tamang kayamanan na galing sa Panginoon, inuulit ko, mga ginigiliw, walang halong pangamba, walang halong kabalisahan, mga ginigiliw. At ginagamit natin ito ng tama. Di ba? May isang kwento, dito ako magtatapos. May isang bata na niregaluhan ng kanyang ama ng lumang sasakyan. Alam natin lahat ito na kwento. Gusto ng batang ito, gusto niya ng bagong sasakyan. Pero, luma ang binili ng kanyang ama. Kaya, imbes na yung pera na malaki na ibibigay niya sa kanyang anak, mga ginigiliw, hindi niya ibinili ng sasakyan, kundi yung lumang sasakyan niya ang binigay niya sa kanyang anak. At gamitin mo yan sa pagnenegosyo, sabi niya. Di ba? Gamitin mo yan sa pagnenegosyo. At yung kita mo, yun ang, pag kumita na yung pera mo, yun ang gagamitin mo.
sa pambili ng bagong sakyan, di ba? Until sa time na nasasayangan na siya, hanggang lumaki na yung pera niya, naipon na niya, nakabili siya ng bago na hindi pa nagagalaw yung puhunan niya. Ganun po yun. Yun ang karunungan na galing sa Panginoon. Di ba? Opo. Kung ikaw ay sumasahod ng 20,000, gagastos ka ng 25,000 ng isang buwan, wala nang naiwan. Di ba? Wala nang naiwan. Kung may nagkasakit sa pamilya, saan ka? Saan ka kakapit? Kakapit ka sa Bombay. Kakapit ka sa 5-6. Di ba? Opo, kakapit tayo sa 5-6. Pero, alam mo, kaya nga dapat wise po tayo sa pag-spend ng pera. Lalo na pag pinaghirapan natin, dapat yung gagastusin natin, kalahati lang, ipunin mo yung kalahati. Yung kalahati, yun ang gagamitin mo na gagastusin mo para may ipon ka. Ganon yung karunungan na galing sa Panginoon. Alam niyo po mga ginigiliw, no? Marami ang nagkakamali sa kanilang mga desisyon sa buhay. Kasi wala sila sa salita ng Panginoon. Wala sila sa katotohanan. Pero kung ikaw, nasa iyo ang katotohanan, nasa iyo ang salita ng Panginoon, magiging tama lahat ang desisyon mo sa buhay. Magiging tama lahat po yung desisyon mo sa buhay, mga ginigiliw. Diba? Po, nagagamit po natin ng tama. Gusto mo, kaya nga kung minsan nagyayabang ang tao gusto niya, bumili siya ng sasakyan, wala namang bahay. May bago kang sasakyan, mahamahalin na sasakyan, pero nangungupahan ka naman ng bahay. Diba? O anong klaseng karunungan nyo, diba? Anong klaseng karunungan nyo? Dapat unahin mo yung bahay. Kahit magsimula ka lang sa konti, maliit na bahay kubo, at least sarili mo yun, di ba? Yun ang karunungan na galing sa Panginoon. Walang kabalisahan, di ba? Ginagamit natin yung tama na karunungan na galing sa Panginoon. Yun ang sinasabi niya sa Kawikaan 10:22. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan, sabi niya, na walang kasamang kabalisahan. Sabi niya po, mga ginigiliw. At yung kayamanan na galing sa ating pinaghirapan na bunga ng ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, tandaan niyo po ito mga ginigiliw. Yung kayamanan na naipon natin dahil sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Alam nyo, yung kayamanan na yun, hindi po nawawala yun ng basta-basta. Naipapasa po natin ito hanggang sa ating kaapu-apuhan. Kahit namatay ka na, nagagamit pa rin ito sa next generation ng pamilya mo. Yung kaapu-apuhan mo, yung kayamanan na ipon mo, na galing sa pinaghirapan mo, dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoong Jesucristo, nagagamit pa rin hanggang sa pinakaapo mo. Pero kung hindi mo pinaghirapan yan, madaling maubos yan. Madali lang maubos yan, mga ginigiliw. Kaya nga, merong sinasabi nag-iipon ang masasamang tao, sabi niya. Nag-iipon sila ng kanilang kayamanan, na yung kayamanan na ito ay ibibigay ng Panginoon sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Yun ang sinasabi niyang transfer of wealth. Binibigay niya sa mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. Imagine that, pinaghirapan ng masamang tao ang kanyang kayamanan. Pero, ibinibigay ito ng Diyos sa mga lingkod niya na tapat na naglilingkod sa Kanya, mga ginigiliw. So, yun lamang. I hope you are being inspired and encouraged sa salita na ito ng Panginoon, sa mga patuloy po na tumatangkilik at nanonood sa gawain na ito ng Panginoon. Kay Engineer Ariel Matote, no? Thank you for watching. Yung kapatiran po natin na si Engineer, si
Master Jomar Cuarteros, oh, ah, kay Sir Dan Michael Soriano. Kalma, magandang gabi po. Thank you for watching at sa lahat po ng patuloy na nanonood at tumatangkilik sa gawain na ito ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone. Maraming salamat po.